Okay? So it's good for us. Okay? It's not perfect, but it feels like somehow our marriage is our home. Kaya sa totoo lang po talaga ay lalo na po ngayon sa edad namin, ay we can stay sa aming pong bahay ng kahit na ilang araw nang walang labasan. Because we enjoy the home. Di ba pag hindi mo na-enjoy yung home, parang gusto mo laging wala sa bahay na lang. Kunyari busy sa trabaho. Di ba? Pagin ganun eh. Di mo ba? In fact, maraming ganun. I mean, pwede naman hindi sana lumabas, pero lalabas na lang because, hindi nila na-enjoy ang tahanan. Sabi ko, kahit na ilang araw, pwede kaming andun lang. In fact, pag lalabas pa yung isa, gusto pa isama yung isa. Like ako po, mamaya po, diretso kami ng Tanay. Kasi may ministry nga po kami doon. So, from here, diretso po siya sa Tanay. At babalik po ako ng Taguig, kung saan kami nakatira. So, babalik po ako ng Taguig, iwanan ko po siya doon. Kasi may activity po yung school tomorrow. I will have several other speaking engagements bukas. So, my church anniversary, my wedding, my online class pa po ako sa gabi. So, yan. Alam niyo po, kahapon pa lang, habang iniisip ko yung paghatid ko sa kanya, mag-isa akong uuwi. Namumroblema na po ako. Parang ayokong hindi ko siya kasama sa pagdadrive. Yep. In fact, alam niya po yun. Nasabi ko sa kanya yun na, pwede bang sumama ka uli? Hinihatid ko na siya. Ba't masamaan mo uli ako? Kasi hindi na po ako sanay. Hindi ako sanay. Mas sanay na po kami na magkasama kami dalawa. In fact, yung pong pagmamaneho namin, o pagmamaneho ko, ginagawa po namin date. Yun na po yung date namin. So, lalo na po, pag mahaba, kaya sa rap, haba ng date namin. Hindi ko ba? So, for me, maybe it's because I'm getting old. I don't know. I'm getting a little bit more emotional, maybe. But that's really what I feel. Ngayon, hindi naman po ako ganito nung medyo pag-apa ng konti. Kaya ko pa, parang matibay pa. Takas ng loob. At, but these days, parang hirap ako. Yeah. I want her to be with me almost all of the time. Yan. So, yan po ang aming blessings. Okay? Medyo senyasan mo ako pagka time na to stop. Kasi may discussion. Okay. So now, let's go to the next point. Okay. Blessing siya, pero tandaan natin, may enemies po ang marriage. Okay? At ito yung tatalakay natin ngayon. Ano-ano ba yung enemies ng marriage? So, ito yung kaaway namin sa aming pag-aasawa. Ano-ano yun? Okay. 4 po. At yan po yung aking i-discuss. 4 po yan. Right? Sabay-sabay nga po. Basahin natin. Ready, go. Sin, self-society. Kaya madali po tandaan. Okay? Puro S. Okay? 4 na kaaway ng marriage. Sabay-sabay nga po ulit tayo. Ready, go. Sin, Satan, self-society. Okay. Sin, Satan, self, and society. So, bakit po sin? Okay. Tandaan po natin, simula ng pagkasala si Eva at Adan, tayo po ay nabubuhay sa isang fallen world. Tama po ba? Palagay ko naman po, itinuturo sa atin yun. So, simula po nang magkasala si Eva at Adan, ang mundo po ay naging imperfect at naging sinful. Kaya kung papansinin po ninyo, lahat ng tao ay may ika nga sa salitang kumbaga sa saranggola, may killing sa kaliwa o kanan. Ang tao, lagi siyang may killing papunta sa kasalanan. Pansinin niyo po, yung bata, paglaruin niyo dyan sa labas,
lagi niyong paglaruin sa labas, normally, ano ang matututunan niya? Mabuti o masama? Masama. Masama. Normally. Masama. Okay, hindi ko po sinasabing yung exceptional na nangyayari. Yung pong normal na nangyayari, ang una pong palaging natututunan niya, yung mali, yung masama. Kaya pag talagang pinabayaan po natin, ang normal na takbo po ng mundo is towards decay. Kaya pa-regress po yan, hindi po pa-progress talaga. Normally, pa-regress po yan. In terms of morality, ano po? Mamaya, titingnan pa po natin yan dun sa society, sa issue ng society. Alright? Read pa. Parang mas kompleto po dito sa aking note dito. So, kapag pinabayaan po natin, ang normal po na magiging takbo para pong ganito, no? Ang isang garden na hinayaan mo lang siya, hindi mo siya talaga inalagaan. Ano po normally ang nangyayari dun sa garden? Mamatay. Maraming damo. Nagiging madamo, di ba? Yun. Yun po yung sinasabi ko, na yun ang normal na takbo ng mundo. Ayan. Kaya po, pag ang pag-aasawa, hindi mo binigyan ng attention talaga. Parang katulad yan ng isang garden na hindi mo inalagaan. Magiging madamo, magiging magulo, hindi magiging maayos. So, ganun po ang nangyayari sa pag-aasawa. Kaya pansinin niyo po, maraming tao ang parang tinetake for granted nila yung pamilya at pag-aasawa. Parang ang iniisip nila, hindi, ano na lang yan, parang natural na bahagi ng buhay, kahit hindi mo intindihin at magiging maayos yan. Wrong. Kaya nga po, talagang nagkakaproblema ng gusto at marami pong pag-aasawa ang nagkakagulo-gulo because hindi po binibigyan ng intentional na pansin. Yan po ha. Ayan. Nakakonek ko na. Okay. Meron pong binanggit si John Maxwell dun sa kanyang book. Ang sabi niya po doon, anything worthwhile is uphill. Pansinin niyo po, lahat ng anumang bagay na maganda at mabuti, kailangan mong paghirapan. Kailangan mong pagtrabahuan. Pansinin niyo po. Halimbawa, kung gusto mong maging malusog, gusto mong maging malakas, ang hirap mag-exercise, no? Exactly. Diba? Simple pa lang po yan, sa physical pa lang po yan. Gusto mong lumago sa pananampalataya, kailangan mong paghirapan, right? Gusto mong maging maayos ang pag-aasawa ninyo, o kailangan mo talagang pagtrabahuhan yan. Because everything worthwhile is uphill. Kasi nga, ang tendency po, lagi ng mundo, because of sin. Yung effect ng sin, sa lahat ng bagay nandun na, lalo na sa buhay ng isang tao. So, ang isang bata, leave them alone. Katulad binanggit ko kanina, ang natural tendency niyan patungo sa pagkatuto ng mga maling bagay. So, that's one, sin. Pangalawa po, Satan. Sabi ng Bible, ang pakikipaglaban natin, no, ay hindi sa laman ng dugo. Ito, napaka-importante po dito.
Hindi sa laman ng dugo, kung hindi sa mga principalities up in the air. Ibig sabihin, talagang kaaway natin si Satan. Nakalagay naman po yan sa Bible. Ang tawag sa kay Satan talaga ay the enemy. Sabi ng Luke 10:19. Tapos, ang trabaho po ng enemy nito ay, sabi ng John 10:10, is to steal, to kill, and destroy. Kaya talagang pansinin niyo po, talagang si Satan against yan sa anything na mabuti. Gusto niyang sirain yung anything na gustong buuin ng Diyos, gusto niyang sirain yun. Kaya ang talagang tinatarget niya po ay ang families at ang pag-aasawa. Target niya po talaga yan. Kaya nga po ang tawag sa kanya, the enemy. Kaya ang ganda po nung bahagi ng panalangin na itinuro ng Panginoong Jesus, doon sa Matthew 6:13, ano po ang sabi doon? Deliver us from evil. Sa ibang translation daw po, pwede talagang i-translate ito as deliver us from the evil one. Yan. Panginoon, iligtas mo po kami mula sa masama, mula doon sa mga gawa ni Satan. Kasi talagang kailangan po natin ipanalangin yun. Kasi ang totoo, ang target po, especially ni Satan, ay yung mga taong malapit sa Diyos. Gusto niya, yun ang wasakin. Ano po? Kasi sila yung mga malalapit sa Panginoon. Ilan pa sa mga verses na pwede natin makita tungkol kay Satan, yung sabi ng Bible, no? 1 Peter chapter 5, verse 8. Enemy talaga siya. Para sa leon na maali-aligid, nag-ahanap ng masisila. Kaya talagang sa totoo po, everyday yan, or walang tigil yan. Lahat ng kampo ni Satanas, ay isinesend niya para maghanap ng anumang buo na wawasakin. Okay? Kaya, ang problem po ng even ng mga Christians ngayon ay hindi na nila iniisip, hindi na tayo aware na si Satan talaga ay kumikilos behind anything na mabuti or anything na masama, may ginagawa po si Satan dun sa likod ng mga bagay na yun. So dapat po ma-realize natin yan. Huwag natin hayaan na si Satan ay makakilos anonymously. Anong ibig sabihin? Yung bang hindi natin napapansin na siya na pala yun. Lagi natin isipin, anything na masama, may kinalaman si Satan dun. Sa likod nun. Para medyo bumaba po yung intensity ng problem natin against each other. Kasi karaniwan po, di ba, pag nagkaroon ng problema yung mag-asawa, ang hindi nila nakikita na, kasi gusto ni Satan yun na magtago eh. Gusto niya maging anonymous siya na hindi siya nakikita ng mag-asawa na siya pala yung gumagawa nun. Dinidivide niya pala yung mag-asawa. Samantalang kung tayo mag-realize natin yun, wait, sandali muna. Hindi naman kami talaga ang magkaaway. Mukhang mayroong ginagawa si Satan dito sa mga pangyayari ito para wasakin kami as a family. Hindi ba? Pag na-realize natin yun, may konting na kagad na hindi tayo nakafocus sa isa't isa. Kundi makikita natin, hey, may ginagawa ang job nyo dito. Okay? Tandaan nyo mo, di natin dapat hayaan si Satan na makakilos sa buhay natin anonymously. In fact, ang sabi ng Ephesians chapter 4 at saka ng chapter 6, meron doon yung we should not give any opportunity to the devil. Any opportunity, huwag daw po natin siyang bigyan. Yan. So, ma-realize natin, pangalawa, na si Satan ay ating kaaway. Okay, pangatlo, self. Bakit self? Katulad po ng binanggit ko kanina, yung sabi ni John Maxwell, everything worthwhile is uphill. Pero itutuloy ko po yun. Meron pa po siyang idinagdag doon sa sinabi niya. Babasahin ko. Everything worthwhile is uphill. The problem is, we have downhill habits. If you have downhill habits, and you have uphill hopes, you're in trouble. Parang ganito po yun. Ang gusto natin sa ating pag-aasawa, maganda ang patunguhan.
Pero yung ginagawa naman natin ay hindi tumutugma doon sa gusto natin. Sabi niya, doon pumapasok ang malaking problema. Kaya dapat pala talaga maging intentional tayo doon sa pag-aayos ng ating families. O especially ng pagsasama bilang mag-asawa. Kaya again, binabati ko po ang leadership ng church na ito for having this. Ilang taon kayo hindi nagkaroon ng ganito bago kayo nagkaroon ulit? Wala na. Last. Yung last na seminar na. Kasi hindi ko makakalimutan. Maybe 19 years, 18 years ago, we were here. Nag-conduct din po kami ng common seminar. Mga ganun, 18 years ago. Yung dati ba yun? Or 20 years Mga 10 ago. years ago. Mga 10 years. Mga 10 years ago. Sabi niya 10 years ago lang ba? Mga ganun. O ayun po ninyo. See? Kaya, sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Pag-akit ko pa lang, Dapat pala taon-taon. binabati ko na kayo kasi can you imagine for 10 years hindi ka binigyan ng pansin? Why now? It's really because I think the Lord is really leading churches. Kasi ngayon po, dami na. Uli na bumabalik sa ganito. And I really believe na ito ay kilos ng Panginoon. Binabalik ng Diyos na maging intentional ang pagkilos natin sa buhay pag-aasawa. Now, so again, hindi tayo pwedeng mangarap na ng magandang pag-aasawa kung hindi naman natin siya bibigyan ng pansin. Hindi natin didisiplinahin ang sarili natin para bigyan siya ng pansin. So, ayun po. Kaya kaaway talaga natin yung sarili natin. Parang katulad din po yan sa pag-exercise. Gusto mong gumanda ang iyong katawan o maging malakas, malusog. Pero, hindi ka naman nag-exercise o hindi ka naman kumakain ng tama. Alam niyo po, just recently, medyo nagkaroon po ako ng medical procedure. At ang sabi ng doktor, nalaman ng doktor, kasi nga, yun talaga po ako. Hindi po ako gaano mahilig uminom ng tubig. Kaya yun po yung naging problem ko. So nagkaroon po ako ng bato sa bato. So nagkaroon po ako ng shockwave procedure doon po sa bato sa aking bato. Ayan. So, ngayon, napilitan po ako talaga na uminom ng tubig palagi. Kasi, ang pangit pala ng dinudulot ng hindi gaano umiinom. So, ganun din po yan. Dapat intentional tayo sa pag-aasawa. Sa buhay pag-aasawa. Intentional tayo sa mga kilos at gawa natin. In fact, gusto ko kayong tanungin, kayong mag-asawa, lalo na dun sa mga 10 and up na po ang relationship. O kaya kahit nasa 5, okay, 5 pataas. Meron pa ba kayong intentional na pagde-date? Yan. Congratulations dun sa mga meron pa. Alam niyo, nung habang lumalaki yung anak namin, si Michael, isa lang po yun. Habang lumalaki siya, bata pa po yun, may intentional date po kami ni Mrs. every Monday. So, sinasabi namin sa kanya yun, anak, Monday ngayon ha, alam mo na. So, nung natututo na siyang magsalita, sabi niya, Daddy, Mommy, Monday kayo ni Daddy ngayon. So, yun ang term niya ginagamit kasi nakasanayan na niya. Alam niya na kapag Monday namin yun mag-asawa. So, yun. So, self. And then finally, yun pong society. Okay? Alam naman po natin na ang moralidad ng society ngayon, kahit na, praise God, ang mga churches, bumabalik po doon sa pagkakaroon ng ganito. Ang mundo, talaga pong sira ang moralidad patungkol sa pag-aasawa. Yung pong katotohanan, ang sinasabi ng salita ng Panginoon tungkol sa pag-aasawa, ay malabo na ang pagtuturo ng mundo. Mas malakas po ang ungodly influence. In fact, meron pong nagsabi ng ganito, at ito po ay nauuso ngayon. Kanina lang po, meron po ako nakita sa social media, sabi niya, mas mahal ko pa yung aso ko kaysa sa mga tao. Ito po yung sabi ni Mark Twain.
Right? Sabi ni Mark Twain, the more I learn about people, the more I like my dog. Grabe po. Ganyan po. Kasi nga po yung moralidad ng tao, kahit na humuhusay ang tao pagdating sa technology at marami pang iba, ang problema, yung moralidad naman pabagsak. Instead na bumuti, bumabagsak. Kaya alam niyo po, ito po ang encouragement ko sa inyo at sa mga pastor, o kung kayo po ay manggagawa ng Panginoon, o kung kayo po ay leader ng church, ito ang encouragement ko sa inyo. Because ang tendency po talaga, ang natural tendency ng mundo at ng lipunan ay pabagsak, ang ibig pong sabihin niya, kailanman hindi magiging obsolete ang church. Why? Bakit hindi magiging obsolete? Sabi mo nga, pastor, pabagsak. Ibig sabihin, kailangan tayo ng mundo. Amen? Amen. Ang pangangaral sa pulpito kailanman hindi magiging obsolete because ang moralidad po ng mundo pabagsak. So, kailangan ang preaching of God's Word. Hindi pwedeng mawala yan. Kaya alam niyo po, nung na-realize ko yan, sabi ko, Lord, grabe pala. Talagang kami pala yung mga hindi pwedeng mawala because kami yung asin at ilaw ng sanlibutan. Habang pabagsak ang mundo, kami yung talagang ginagamit mo para talaga i-save siya. Amen mo ba? Amen. Kaya alam niyo po, gaano man kayo kaliit as a church, kailangan kayo ng lipunan. Amen? Kahit na gaano kahirap ang pagpapastor, Pastor Jeff, at sa lahat ng mga manggagawa ng church na ito, kailangan tayo ng mundo. Amen. Amen ba? Amen. Lalo po ako na-encourage nung, wow! So, hindi pala ako dapat tumigil sa pag-preach. Hindi pala ako dapat tumigil sa paglilingkod. Kasi kailangan pala ng mundo. Kung sa kanila ang marriage ay outdated, sa atin, lalo natin pinopromote. No. It's a blessing from the Lord if you will just obey Him. Amen mo ba? Amen. So, yan po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Yan po ang apat na kaaway ng pag-aasawa. I hope meron po tayo na. Okay? So, stop po muna ako. Mamaya po yung kasunod. Ayan, thank you po, Pastor.